Oo, mas okay na ako ngayon. Kung ganun, hindi na ako magpipigil kapag tatapusin na kita. Tatapusin? Ako? Kapag nasa internal mission, hindi pwedeng pumatay ng miyembro ng pamilya. Miyembro ng pamilya? Huwag mo siyang ituring na miyembro ng ating pamilya. Kung ganun lahat sila, iisa lang ang nasa isip. Yung palang gusto mo. Sige, makikipaglaro ako sa'yo. Para iligtas si Gon, pabalik na si Killua sa lungsod kasama si Aloka. Samantalang si Hisoka, nakasabot ni Illumi sa pagpaslang kay Aloka. Kasalukuyang hinarang si Goto at ang iba pa mga kasama niyang butler. Kaya mong itira ang mga barya mo na mas malakas sa puwersa ng bala. Malakas ang loob mong paalisin ng mga kasama mo dahil malakas ang kapangyarihan mo. Hindi makakatakas ang hindi sugatan ng sinumang natamaan ko ng barya ko. Malamang ginamit niyang kapangyarihan niya. Taglay ng ora ko mga katangian ng lastiko at mabisang pandikit. Masyado ka maraming daldal. Huwag mo sanang pagsisihan. Peke magician. Walang kwentang sabihin ang pangalan ko sa mamamatay na. Hindi rin mahalaga kung alam mo ang kapangyarihan ko. Tumahimik ka! Nasalo ko ang lahat. O baka nasanay na lang ang mga mata ko sa tira mo ngayon. Mas mabagal na kasi kaysa kanina. Tama ka ron. Mas mabagal na ang tira ko. Binawasan ko ng bilis at dinagdag ko yun sa pag-ikot nila. Kung hindi mo mailalabas ang abilidad mo, mapipilipit ka ng sarili mong aura. Kung mas gusto mo magkabutas-butas sa katawan mo, mamili ka sa dalawa. Bungee gum. Disperse. Nakaiwas siya. Kahit nasa ganun siyang posisyon. Ang bilis niya. Hindi ko masundan. Ang ginawa ko, inalis ko ang gum ko kasabay ng unang card ko. Para ma-activate ko agad yun. Pagkatapos kong alisin ang gum na inilagay ko sa mga paa ko. At ngayon, may nakamamatay na pala isipang ibibigay ang magician na ito. May kinuha akong 22 barya mula nung inatake mo ko kanina. Sa tingin mo, ilang barya kaya ang ibabalik ko sa'yo? Gagamitin ba niya ang gam niya para tirahin ako ng mga barya? Ikaw mismo ang nakakaalam kung anong sagot sa tanong ko sa'yo. Gum Disperse. Huwag mo akong malitin. Kahit na nagpas pa ng 22 yan, kaya ko pa rin namang tirahin lahat yan. Ang sagot, sapat na dami para tapusin ka.
Chan, chan. Hindi na kailangan sagutin pa na kamamatay na pala isip ang binigay ko. Apat na pong kilometro na lang bago ang sunod na bayan. Kaya ko hanggang doon. Alo ka, makakaramdam ka uli ng konting kuryente ah. Ayos lang. Godspeed! Speed of lightning! Ang galing naman noon. Kapag tumakbo siya ng ganong kabilis sa kalsada, hindi ko siya maaabutan kahit habulin ko siya. Amane, ako to, si Tsubune. Papunta si Master Killua sa Parasta. Sundan mo lang yung kalsada. Kanari, sumama ka sa akin. Gamitin natin ang motor ni Lola para mas mabilis tayo. Yan ang lola ko. Kumapit ka na mabuti sa akin. Gagamit tayo ng ora para patakbuhin to. Magiging mas nakakapagod to kaysa sa pagtakbo. Kaya humanda ka. Tara na! Nakita ko na sila. Hindi nga! Alam kong bitbit ko si Aloka, pero ito ng pinakamabilis na speed of lightning! Kainis naman! Hindi niyo ako masusundan sa motor! Paano na? Doon natin siya tatalunin. Saan? Sa bilis ni Master Killua, aabutin siya ng 10 minuto para makarating sa Parasta. Aabutin si Master Illumi ng 20 minuto sakay ng kotse. Anong gagawin niya kung nauna siya doon? Magbalat kayo? Mali ka. Pero ang cute ng sagot mo. Pero posible din naman yon. Sa tingin mo, anong unang gagawin ni Master Killua kapag nailigaw niya tayo? Tawagan ng mga kaibigan niya. Bingo! Paano naman niya tatawagan ng mga kaibigan niya nang hindi natin nalalaman? Sisiguruhin niya munang wala sa kanyang tracing o listening devices. Tsaka siya gagamit ng phone ng iba. Halata naman kung ano bang dapat sagot doon. Isipin niyo kung ano bang mahalaga sa sitwasyong ito. Oo, alam natin kung nasan ba si Master Killua, pero hindi sapat yon. Kung hindi tayo makakalapit, hindi natin malalaman ang ginagawa niya. Kaya saan siya pupunta? Naisip mo na ba? Kung ganon, tara na! Hinihintay namin ang pagdating niyo. Kainis! Ang galing niyo rin ah. May inihanda kaming airship, Master Killua. Magaling. Ilan naman? Ha? Base sa reaksyon mo, mukhang isa lang. Seryoso ba talaga kayo? Kailangan ng mga 5 o 6 na airship na papupuntahin sa iba't ibang lugar para hindi masundan ni Inumi. Maghiwa-hiwalay kayo at maghanda kayo ng mga airship. Dadalhin tayo ng airship sa pupuntahan natin. Ayos lang ba yon? Oo.
Dapat bumili tayo ng 2 tiket. Kung hindi, mapapansin nilang walang tao doon. Oo, alam ko. Anong akala mo sa akin? Teka, ano pala sinasabi dyan? Eh di itanong mo dyan sa clerk. At saka kaninong pangalan nga palang ilalagay Ano ba? natin? Hindi mo ba kayang gawin yan ng mag-isa? Si Master Kilua. Naku, lagot na! Kasalanan mo! Wala kang ibang ginawa kundi gulihin ako! Tinulungan mo sila makatakas! Ano bang sinasabi mo dyan? Dali! Sundan natin sila! Ikaw nang bahala. Ha? Kapag nakakuha na ako ng mga flight, sasakay ako sa isa sa mga yon. Kung susundan mo sila sa lupa, siguruhin mo na walang makakasunod sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Tingnan mo kung susundan mo sila sa ere, sobrang halata ka nun, hindi ba? Halata naman yun ang plano ko eh. Magsisilbi akong decoy. Dahil plano ko talagang sumama kina Goto, mas madali kung sasakay ako ng airship para sumunod sa kanila. O bakit? Mas cute ka kapag nagpapakatotoo ka. Siguradong mas magugustuhan ka ni Master Kilua kung ganyan ka. Pinagtitiripan mo ba ako, ha? Hindi kaya. Totoo kasi yun. Goto. Hello? Si Kilua to. Ano nangyari? Nag-aalala na ako Hindi ko makontak si Koto. Ganun ba? Sige, tatawagan ko siya. Ha? Gustong tapusin ng kuya mo ang kapatid nyo? Oo. Si Alo ka lang ang makakapagpagaling kay Gon. Pero gustong tapusin ni Illumi si Alo ka. Iniisip niyang pag sinabi ko ang kahilingan ko, baka mamatay ang lahat ng miyembro ng pamilya namin. Nahuli na tayo. Ano masasabi mo? Bakit hindi na lang natin sila hintayin makalapit dun sa ospital? Kapag pinaabot pa natin sila doon, mas malaki ang tsansa na pumalpak ang plano natin. Nandun ang mga kaibigan ni Kilua at tutulungan nila siya. Kung maghihintay lang tayo ng mangyayari, mapapansin din nila na parang may hindi tama. 8. Ganun karami ang kailangan natin. Magtatawag ka pa ng kakampi? Kaya lang, huwag mo sanang kalimutan mahihain ako, ha? Hindi, wala naman akong ibang kakampi. Nakakapanghinayang. Pero gagamitin ko na tong karayom ko. Aba, nakakatuwa. Ang galing naman ng aura nito. Kapag tinusok ko ang isang tao gamit nito, susundin niya na ako hanggang sa kamatayan niya. Namamatay sila dahil ginagawa nila ang buong makakaya nila. Tumupad ng kahilingan? Sa totoo lang nakakatakot ang kapangyarihan niya. Pag nalaman niya ng mga segregationist, siguradong pagkakaguluhan nila siya. Malamang susundan ni na Illumi ang mga airship mula sa lupa. Pero may inihandang 7 decoy ang mga butler ko. Kadalasan hindi umaasa ang kuya ko sa ibang tao, kaya malamang gagamit siya ng needleman. Needleman? May ginagamit siyang espesyal na karayom na merong nin. Kapag ginamitan ka nun, magiging tagasunod ka niya hanggang kamatayan. Mga inosenteng tao ang ginagamitan niya nun. Dahil sa karayom, pumapasok ang aura ni Illumi sa mga biktima niya. Kapag natusok sila nito, halos para na lang silang gulay. Pwede ka bang magpadala ng mga hunter para sila na ang mga laga sa mga needlemen? Kapag may sapat na tayong ebidensya na nananakit siya ng mga inosente at di na sila maililigtas, pwede na siyang tapusin. Kahit isa siyang pro-hunter. Ganon ang sinabi ni Kilua. Dahil binasin niya yun mula sa ika-4 na kautusan ng mga hunter.
Sinasabi sa ika-4 na utos, hindi pwedeng paslangin ng isang hunter ang isa pang hunter. Kaya lang, pwede yung gawin sa isang hunter kung ang hunter na yun ay gumawa ng karumal-dumal na krimen. Bukod doon, naniniwala ako na pinag-uusapan ng mga ilang kandidato dyan na baguhin ang kautusan ng mga hunter at ang hunter exams. Kapag nahuli natin si Illumi, siguradong lalabas ang maraming tao na sang-ayon sa utos na yun. Killua, sigurado ka? Ipapahuli mo ang kapatid mo? Hindi ko mapapatawad ang kahit sino na gustong manakit kay Aloka. Kahit sarili kong kuya, di ko mapapatawad. Gagawin ko ang buong makakaya ko para tapusin siya. Naiintindihan ko. Siguro papayag na tumulong sa atin sina Teradin at Bushidora. At malamang may ibang hunter din ang tutulong sa atin. Tapos, dahil pupunta ka sa lugar kung saan ang headquarters ng Hunter Association, nandyan na kami sa tabi mo. Kaya lang, dapat ipaintindi ko sa kanila kung gaano kadelikado ang kalaban natin. Yung needleman ang pakay natin at hindi natin hahabulin mismo si Illumi. Sige, ayos yun. Nagkaroon ako ng access sa record ng mga flights sa Parasta Airport. Merong 6 na airship na lalapag mga 20 hanggang 30 kilometro mula sa ospital. Hindi natin alam kung nasaan si Killua at kung saan ba sila lalapag. At si Illumi, hindi niya matutugi sa mga di niya nakikita. Sila mga needlemen niya. Hindi sila lalayo sa airship habang sinusundan nila yon mula sa lupa. Marami tayong pagkakataong umatake sa kanila bago sila makarating sa Swaldani. Sa mga lugar na ito natin sila pwedeng atakihin. Magpapadala tayo ng mga hunters sa bawat lugar na yon. Ang pangunahing misyon natin, ang mahuli ang mga needlemen. Tapos kukumpirmahin kung may karayom sila. Hulihin niyo ang sino mang lalapit sa mga airship. Yes, sir! Pumunta na kay Ron. Oh, sige na. Hisoka, pwede bang tapusin mo na yung mga peke? Magiging abala na ako. Sabi na nga ba, meron talagang mali dun sa ika-4 na kautusan natin para sa mga hunter. Hindi tayo dapat maghintay na may lumabas na ganitong kalaban. Dahil sigurado madudungisan lang ang pangalan ng association. Bukod doon, dapat higpitan din natin ang buong hunter exams. Kung maayos sana ang pagkilos nila bago pa sila sumali rito, hindi sana magkakaroon ng ganitong problema. Sa tingin ko, dumating na ang oras na tayong tatlo na hindi sang-ayon sa pamumuno ng chairman ay aalis na sa association. Magandang araw sa inyong lahat. Simula pala sa araw na ito, nagsama-sama na kaming tatlo. Ako, si Teradin, si Lupe at saka si Bushidora. Kilala kaming tatlo na sa lansang at tinawag kaming anti-chairman faction. Pero hindi galing sa amin ang pangalang yon. Sinisiguro ko sa inyo na parehong kalooban namin ng dati nating chairman, magkatulad ang mga kaisipan namin, para kaming may iisang layunin. Kaya napagpasahan namin na para magawa naming ipagpatuloy kung anumang nasimulan ng dating chairman, susubukan naming ibangon muli ang dating grupo niya na binubuo ng mga magagaling at mga makapangyarihang hunter. Ang maalamat na Seirin Group. Si Teradin ang pinuno, si Lupe ang pangalawang pinuno, at ako si Bushidora. Ako naman ang magiging kapitan ng mga hunter. Ako ang magiging tagapangasiwa nilang lahat. At sa mangyayaring eleksyon, bilang patunay ng pagkakaisa natin, hinihiling namin sa inyong lahat na iboto niyo ang pinuno na si Teradin. Siya ang nararapat. Umaasa kami na kayong lahat na sumasang-ayon sa mensahe namin. Iboboto niyo ang kinikilala namin pinuno. Walang iba kundi si Teradin. At ngayon, natapos na naming sabihin sa inyo lahat ng mensahe namin. Gusto namin ibahagi sa inyo mahalagang impormasyon na nanggaling sa mapagkakatiwalaang tao. May isang hunter na gumagamit ng kapangyarihan niya para gumawa ng karumal-dumal na krimen na dinadamay pati ang mga inosenteng tao. Sa ngayon, kumikilos na kami para tugisin ang hunter na yon. Makinig kayong lahat. Magtulungan tayong lahat para itayong muli ang Hunter Association na ginagamit ang karunungan at integridad na pundasyon.
ngayon, ang alitan ng pamilyang Zoldyck dahil kay Aloka ay lumaki sa puntong nadamay na rin ang eleksyon ng chairman ng Hunter Association.